I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats this bread will live forever. You are a priest forever in the line of Melchizedek. Blessed day, everyone. Today we celebrate the solemnity of the most holy body and blood of Christ, or the Corpus Christi. We praise and thank you, dear God, for the gift of today. Today na commission ang lectors and commentators, and what a way to remind us about what we do as proclaimers of the word. Parang suwak na suwak, ang ganda ng timing ng commissioning ng lectors and commentators sa Santissimo Rosario Parish. And napakaganda ng homily ni Father Glenmar Gamboa, and I can't help but share it before the day ends. Sabi ko, I need to share yung 3 P's ni Father Glenmar. First P is presensya. Second P is pagkain. At ikatlong P ay pag-ibig. Allow me to discuss a bit each one. Yung presensya is yung presensya ng Panginoong Jesus sa banal na misa. 'Di ba? Corpus Christi ngayon. So, ang naalala natin o ang reminder sa atin sa sineselebrate natin today, this Sunday of the Corpus Christi, is the Holy Mass. So, ang presensya niya sa misa is through the liturgy. Yung liturgia, yung word. Kaya nga naman, yung mga lektor at commentator, ay naku, hindi lang basta-basta nagbabasa ang dapat gawin. Dapat nararamdaman ang binabasa. At hindi lang basta tinapay at alak. Kung hindi ang katawan at dugo ni Kristo ang tinatanggap natin, yung real presence sa misa. Gusto kong maunawaan, bakit? Maunawaan ng mga tao, ng mga nakikinig, kung gaano ka importante ang banal na misa. Naalala ko dati, meron akong boss na tinanong ako, bakit ba kailangan mo araw-araw magsimba? Di ba pwedeng mag-absent yan? Nag-smile lang ako. Hindi ako kumibo. Hindi ako nag-comment. Basta alam niya kapag ka magla-lunch break o magla-lunch out kami, tatanungin niya ako kung pwede ako sumama. Bakit? Kasi alam niya, nagmimisa pa ako sa hapon. So kapag ka hindi ako nagmimisa sa hapon, hindi ako sasama sa kanila sa lunch out kasi magsisimba ako sa tanghali kasi araw-araw kaming may misa sa office. Naalala ko kanina kasi nung nagpunta kami kay Father Ray Reyes para sa simbahan kung saan sa aming meeting, sabi niya ang hirap naman kasi magmisa everyday kung ang nagsisimba lang is 4, 5, wala pang 10. Kasi ako tinutuloy ko ang misa sa office. Ginagawa na lang ng paraan. Kaya for me, never a day without a mass. Meron talaga akong craving for that. Kung hindi possible na face-to-face ang misa ko, at least virtual. Yung mesa, ang altar, yun yung hapag sa banal na misa, nandiyan ang presensya ng Panginoong Diyos. Asan pa ang presensya? Nasa mga tao. Lagi nating sinasabi na sana makita si Jesus sa atin. Lalo na tayo mga naglilingkod sa simbahan. Lalo na yung mga lektor, hindi lang basta
Nagsasalita ka lang ng salita ng Diyos o nagbabasa ka lang ng salita ng Diyos? Kailangan nakikita sa ugali. Hindi pa pwedeng nagsiserve ka sa misa o nagsiserve ka in whatever capacity you have pagkatapos ugaling asal hindi sumusunod sa Diyos. Hindi, walang yon. Hindi pwede yon kasi 'di ba walk your talk. Saan pa? Ang presensya ng Diyos nasa pare. Kaya nga 'di ba, yung mga pare na walang celebrate, yung mga illegal na pare, ang dami kayang illegal na pare na bakit ba nagiging illegal ang pare? Pwedeng nagkaroon sila ng kaso, hindi pa sila na-absuelto, or talagang hindi naman sila pare. Nakakalungkot no kasi may mga ganyan. So, ang presensya ng Diyos ay nasa pare. Kahit na anong sabihin natin, iba talaga magsalita ang pare. Kaya nga si Father, iniimbitahan ko sa pre-K na kasi iba talaga kapag pare ang nagbigay ng marriage rights and symbols. Iba talaga. So kahit na ano pang sabihin mo na kayang-kayang ibigay ng laity, ng lay, kayang-kaya kong ibigay yon. Lagi kong ini-insist na si Father sana ang magbigay nun. Iba So, yun yung presensya, 4. Sa liturgy, o sa liturgy of the word, sa tinapay at alak, yun yung presensya. Yung katawan na tugon ni Kristo, ang 4 ay sa mga tao. Sa bawat isa, makikita mo si Jesus. Dapat makikita mo si Jesus, andyan ang presensya. Kaya kung nakikita mo si Jesus sa mga tao, ibig sabihin, ay hindi ka makikipag-away sa mga tao kasi bawat isa si Jesus di ba? Lalong-lalo na sa asawa mo, di ba, Dad? O, di ba? Hindi man siya sumagot kasi kumakain siya. Ang presensya ng Diyos ay nasa kanya. Oftentimes, yung mga dasal ko, ang mensahe ng Diyos dumadaan sa asawa. Kay Tito Jun, dumadaan ang mga mensahe ng Diyos. And I can attest to that. Ikalawa is pagkain. Ano bang ibig sabihin ng pagkain? Yung gawa ng Diyos yung pagkain nyo, di ba? Yung pag-aalala niya sa atin. Remember, yung pagbibigay niya ng buhay sa atin, yung pag-aalala at papakasakit niya. Yun ang Panginoon. Inais na Panginoon na tayo ay magbago para sa Kanya dahil minamahal niya tayo. Diba? Remember, hindi tayo pinambabayaan ng Diyos for as long as we know how to call Him. Palagi ko itong sinasabi, yung He provides for us. Yun nga ang mensahe siguro sa akin Kasi, I don't know if I'll wait for 65 because at 60, I can go. Hindi ko alam kung ito na nga ba yung sinasabi ng Panginoong Diyos na yan yung sinasabi niya na kung ang mga ibon, hindi niya pinambabayaan ang mga lilies. 'Di ba? Yung clothing, hindi yung shelter, yung food, hindi niya yan pinawawala, 'di ba? Dahil mahal niya tayo. And so, kung ano man ang I am really, really praying. Ninais ng Panginoon na tayo ay magbago para sa Kanyang minamahal. Yun Yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos. Diba? Nagbago siya. Yung nagbago tayo dahil sa ating minamahal. Si Tito Jun talagang nagbago. Kung dati, palamura siya. Di na ngayon. Paminsan-minsan na lang. Or kung dati pala sigaw siya, hindi na ngayon. Ano na siya? Mapagmahal. Kung dati nangangalo niya siya, hindi na ngayon, di ba, Dad? O, di ba, ang lakas ng sagot. Kaya naman, happy wife, happy life. Ang pag-ibig ng Panginoong Diyos, ang 4, yung pag-ibig ng Panginoong Diyos is yung dahil sa pag-ibig ng Diyos Ama sa atin, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus. Nagkatawan tao siya. Nagbago siya dahil
Diyos siya, bigla siyang nagkatawang tao. Kaya nga ang Diyos ay talagang walang pagsidlan ang kanyang pag-ibig para sa atin. So yun yung tatlong P, presensya, pagkain, pag-ibig. Ang sabi kanina ni brother, intinding-intindi natin yung homily ni Father, 3 P's. Pero, ang sikat na sikat, 4 P's. Ano ang ibig natin ipahiwatig sa mensahe ni Father Glenmar na tayong lahat ay inaanyayahan na sana hindi lang basta nagsisimba, kung hindi i-witness natin yung presensya ng Panginoong Diyos, sana mas malalim ang kahulugan ng misa sa atin. Yung presensya ng Panginoong Diyos sa misa. Kapag ka ramdam na ramdam mo yung misa at ramdam na ramdam mo na merong mensahe sa iyo ang Panginoong Diyos. Kasi natatandaan ko kahapon, tinanong ni Father, sino dito ang kapag ka nagbabasa ng salita ng Diyos, naiiyak? Ang taas ng kamay ko nun. Bakit? Madalas, feeling ko ako yung kausap ni Jesus do sa reading. Oftentimes, teary-eyed ako kapag ka nagbabasa. Napakalakas ng boses ng banal na espiritu sa akin at pinagpapasalamat ko yon. Kahit na ang sinasabi ng mga anak ko ay, si mami na naman, ayan na naman, nagsasalita na naman daw sa kanya yung Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mensahe through our dear parish priest, dear Father Glenmar. Ramdam na ramdam ko po yung inyong homily kaninang umaga. Kaya nga naman, hindi pwedeng hindi i-share. Let us pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our blessed Mama Mary. In this day, we had a meeting with Father Ray Reyes, and it was a fruitful meeting, kaya hindi kami naka-attend ng meeting ng lectors, and maraming salamat po, Panginoon, for answered prayers. Amen. God bless.